Kanino ka lang? Sino ako? Napaka-powerful magkaroon ng magandang boses. Sure ako, mas malaki yung chance na bilhan mo ng skin sa Valorant yung eager na maganda ang boses kahit kakakilala mo pa lang. Versus sa eager na boses constipated na kilala mo na ng maraming taon. There's a reason kung bakit dapat nag-i-invest tayo sa magandang mic. Mina, what's up? As someone na nagkalat ang boses sa internet either galing dito sa mga videos ko or sa mga podcast hosting na ginagawa ko sa Anime Angas, alam ko kahit gaano nyo kakilala yung boses ko, napakalaki ng chance na kapag narinig nyo ako IRL, mahirapan pa rin kayo makilala agad ako. How much more pa kaya yung boses ng anonymous person na pinakikinggan lang sa low-tech na device many years ago? Well, halos ganyan yung plot ng anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Mayonaka Heart Tune or Tune In to the Midnight Heart. Anime mula sa lineup ng Winter 2026. Kung matagal na kayong fan ng channel, alam nyo na mahilig ako sa mga ganitong concept ng isang palabas kung saan harem genre, yet lahat ng female MC ay may equal chance na manalo. Anyway, tungkol ito sa male MC na si Arisu at ang so-called mission niya na mahanap yung babaeng pinakikinggan niya na may alias na Apollo sa isang online radio show noong bata pa siya. Back then kasi medyo isolated na tao tong si Arisu and dito sa radio show lang na to, siya nakakahanap ng makakausap. For context, itong radio show na to is almost comparable sa pagla-livestream kung saan pwede ka mag-invite ng live callers sa air and since si Arisu lang naman na nakikinig sa radio show na yon, silang dalawa lang ni Apollo ang nakakapag-usap. Gabi-gabi sila nag-uusap na para bang sila, then biglang isang gabi, nawala na lang basta si Apollo. Walang explanation, walang pasabi. In short, ginost ni Apollo si Arisu. Kaya, hindi nakakapagtaka na after many years, hindi pa rin nakakalimutan ni Arisu si Apollo. Basically, naging multo yun kay Arisu. Gets naman kasi like iba pa rin talaga yung core memories natin nung mga bata pa tayo. Sabi nga nila, makakalimutan yung first honor sa batch nyo nung LM pero hindi yung na-jibs sa shorts. Balik nga tayo. Coincidentally, nagkaroon ng merger sa pagitan ng all-boys school na pinapasukan ni Arisu at ng kalapit nilang all-girls school. Then one day sa speaker ng school nila, narinig ulit ni Arisu yung boses na kagaya ng kagaya kay Apollo. Mabilis siyang pumunta sa broadcasting booth para makita kung sino ang nagsasalita sa mic. Pero plot twist, 4 yung babaeng nandoon. As I said earlier, mag-fit tong anime na to sa mga harem genre trope na gustong gusto ko which kahit sino sa kanilang 4 possible maka-endgame ni Arisu. Bakit? Kasi qualified silang 4 na maging si Apollo. Lalo't bawat isa sa kanila pasok sa criteria kaya mapapaisip talaga both tayo as a viewer at si Arisu. I know sa simula pa lang parang may clear answer na kung sino si Apollo sa kanilang 4 pero I can see na may twist pa to or baka kupyum ko lang to kasi si Iko talaga ang bias ko. Kayo ba? Sino ang manok nyo sa kanilang 4? So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. At least dito sa anime, sure naman tayong babae talaga yung hinahanap niya. Kasi kung sa totoong buhay to, baka isumpa niya si Apollo kapag nalaman niyang naka-voice changer lang si Apollo at Barako pala yung hinahanap niya all this time. Uy, may guilty dyan na na-inlove sa boses ng mga kalaro nila sa Valorant. Raise hand nga kayo sa comment. With that, well, yun lang.